Ano tong nangyari? Kanina, naglalaro lang ako dun sa kwarto ko. Sa wakas tapos na ang enslavement ritual. Huh? Ang galing ko talaga, no? Gumana yung pagsamon ko. Huwag mong palabasing ikaw yung nagsamon. Walang ibang nagsamon sa lalaking ito kundi ako. Ha? Ako Bakit ganun yung mga tenga niya? Pantherian ba siya? Isa pa. At ang babaeng yun? Gumawa ng enslavement Elf ritual. kaya siya? Tsaka, yung kiss at iba pa. Kiss? Kung ganun, hindi lang pala panaginip ang lahat. Dapat pala mas in-enjoy ko pa yun kanina. Teka, Pero yung kiss ano bang lugar to? Mas gumana siya. Malinaw na hindi ito yung lugar kung saan ako nakatira. At yung nagsabi na pumunta tayo sa Starfall Tower. Ako din, di ba? Starfall Tower? Starfall Tower. Summoning point sa larong Cross Reverie. Lugar ito kung saan pwede mong isamon at alipinin ang mga bagong summon. Pero balikan natin yung nangyari kanina. Itong mga dalagang to, sinamon ba talaga nila ako dito sa Cross Reverie? Nararamdaman ko na okay lang nasundan ko sila. Teka, hindi! Hindi, ako ang nagsasama sa kanya. Walang iba, hindi ako kaya. Paano ako makikipag-usap sa mga dalaga? Paano ko gagawin? Gano'n nakatagal na mula ng huling beses? Teka, may nakausap na ba akong babae? Buong buhay ko, solo player lang ako. Sandali, may kinausap ako. Nakipag-usap ako sa mga babaeng humamon sa akin sa games na nilalaro ko. Itigil niyo na yung walang kwentang pagtatalo niyo. Ang nasa harap niyo, walang iba kundi si Diablo. Yung salmon, nagsalita. Tinutulungan ako nung game. Yung pagpapanggap ko bilang Demon Lord sa mga kalaban ko. Kaya ko ba dito? Inuutusan ko kayo pareho. Kamayan niyo ang isa't isa at magbati nang nakangiti. Sino makikipagbati sa matabang elf na to? Anong problema? Ang sakit ng hawak mo! Ah! Bakit tayo? Akala ko ba yung salmon ang dapat malalagyan ng ganitong collar? Sigurado akong gumana yung ritual na magbibigay ng slave collar sa kanya. Huh? Ginamit niyo sa akin yung enslavement ritual? Oo. Tama. Yung epekto ng Demon Lord's Ring ko. Nire-reflect nito lahat ng magic. Isa to sa pinakamakapangyarihang accessories. Nakuha ko to bilang reward sa event. Pero mukhang magagamit ko rin dito ang kapangyarihan nito. Walang epekto sa akin ang magic. Nasa akin ang kapangyarihang i-reflect ang lahat ng magic. Kaya bumalik sa inyo ang enslavement ritual na ginawa niyo sa akin. Ha? Alipin na ako ng salmon natin ngayon? Ayoko nun! Kailangan nating bumalik sa city at maghanap ng paraan para i-dispel yon. Sasama ka sa amin, okay? Sa totoo lang, ayoko naman na iwan nila ako dito. Oo nga pala! Hindi pa namin nasasabi ang pangalan namin. Ha? Hindi ka talaga nag-iingat. This audio lalo na by sa ganitong SylvestreHan05 sitwasyon. at Pero paano mo tayo gmail.com. kakausapin? Shara L. Greenwood ang pangalan ko. Maraming dahilan kaya nangangarap ako maging isang ganap na adventurer. Masaya akong makilala ka. Ako si Rem Gallo. At bilang isang adventurer, gusto kong patunayan kung hanggang saan nga ba ang lakas ko. Kaya nakikiusap ako, ipahiram mo sana sa akin ang lakas mo. 100 tao siguro ang katumbas ni Diablo. Di pa ako nakakakita ng nagsasalitang salmon noon, ngayon pa lang. Mga mangmang, huwag niyo akong tawaging summon dahil hindi ako summon. Kung ganun, ano ka? Hikigomori lang ako. Pero hindi ko yan pwedeng sabihin. Ako nga pala si Diablo, ang Demon Lord na kinatatakutan ng lahat. Demon Lord? First time ko palang nagsalmon pero ang lakas na agad nung nasalmon ko. Ako ang nagsalmon sa kanya. Ako kaya? Hindi, ako. Wala na kayong ginawa kundi magtalo. Akala ko ba pupunta tayo sa city? Eto na, pupunta na. Ngayon nandito ka na, pwede na ako mag-register bilang Summoners Adventurers Guild. Excited na ako Paano ba mag-register nangyaring lahat bilang ng to? Summoners sa Ang guild. dami kong hindi maintindihan sa mga nangyayari. Ang alam ko lang ngayon, yung dalagang yun, astig! Salamat sa masayang araw. Walang anuman. Nandito na tayo. Ito na yung inn. Magandang hapon! Ako ang idol ng Peace of Mind Inn. Ako po si May. Diablo, anong ginagawa mo? Hindi tayo matutulog. Ang baho nila. May, gusto ko nga pala sa isang kwarto lang kami matulog ng lalaking ko. Teka, sandali nga. Huwag mong sabihing makakahati ko sa kwarto ang mga nilalang na katulad nyo. Wala na kasi akong pera para sa isa pang kwarto. Hindi nyo na kailangan problemahin yan. Sa kwarto ko matutulog si Diablo ngayong gabi. Ha? Bakit?
Dahil ako ang nagsummon kay Diablo. Dapat lang nakasama niya ang master niya. Ako kaya hindi maganda na nagtatalo kayo sa reception area namin. Sabi na ko eh. Ako nga eh. Palalayasin ko kayo. Paano nangyaring magkakasama tayong tatlo sa iisang kwarto? Yun nga rin ang gusto kong itanong. Kwarto na may iisang kama lang, tapos 2 dalaga. Anong ibig sabihin nito? Isang gabi ng Demon Lord play? Hindi pwede yun! Ikamamatay ko yun! Tuloy. Pasensya na sa abala. Miss Rem, sa inyong lahat. Ito ang unang beses na nakita ko kayo, tama? Hayaan niyo magpakilala ko sa inyo. Ako si Celestine Baudelaire. Celestine? Pamilyar siya sa akin. Kayo ba yung pinuno ng Mages Association ng bayang to? Kayo po ba yung Celestine na yun? Tawagin niyo akong Celes. Tama! Narinig ko na nga yung pangalan niya dati. Yung head ng Mages Association ay importanteng karakter na nagpapanatili sa barrier na pumoprotekta sa bayan na to. Basta dun sa game, importante yung karakter niya. Napaka-importanteng tao niya. Anong ginagawa niya sa ganitong lugar? Si Miss Rem talaga ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Pero ikaw, gusto ko ring ikwento mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Pagkain, masarap na pagkain. Reflection ng enslavement ritual yung nangyari. Maituturing yun na seryosong pangyayari. Diablo, mapapalaya mo ba sina Miss Rem at Miss Shera sa nangyari? Imposible. Hindi ko kagustuhan na makulong sila ng ritual. Kung kaya ko lang, ginawa ko na. Kung ganon, kailangan naming magsiyasat ng mabuti. Pakiusap po. Siya nga pala, anong ginagawa dito ng pinuno ng Mages Association? Papayag akong sagutin mo ko. Lapastangan! Igalang mo si Lady Baudelaire. Ayusin mo pakikipag-usap sa kanya. Irespeto mo siya, kung hindi, magbabayad ka! Nakakatakot naman ang lalaking to. Ganun ba kaya bang ang tono ko? Pero hindi may iwasan. Kailangan ganun ang tono ng pananalita ko. Tama na, Galok. Tampalasan. Matuto kang magbigay galang sa akin. Hampas lupa! Sang-ayon ako. Kabastusan nga yun. Nakakapagod makipag-usap sa ibang tao. Celes, ayokong pumunta sa Mages Association headquarters at ayoko rin magkaroon ng mga tagabantay. Miss Rem, makinig ka sa akin. Gusto ko lang gawin ang lahat na makakaya ko para tulungan ka. Visit page on Facebook Malaki ang official papel tab mo sa page. mundong ito. At napaka-importante ng papel na yon. Maraming salamat sa pag-aalala. Pero, kaya kong protektahan ang sarili ko. Ganun ba? Maiwan ko na muna kayo ngayong gabi. Aalamin ko kung paano matatanggal yung mga collar nyo. Salamat. Paalam. Para dalawin ka ng isang makapangyarihang nilalang, malamang may malaki at importante kang sikretong pinanghahawakan. Walang katotohanan yun. Ha? Nagpaparamdam ang gamer's intuition ko. Malakas ang kutob ko. Importante sa storyline ng problemang pinagdadaanan niya. Yung i-effort ng malakas na nilalang, yung tipong di niya basta pwedeng sabihin, yung tipong mabubunyag lang kapag huli na, pero nagawan sana ng paraan kung nalaman lang agad ang lahat. Ganong problema. Kaya kailangan malaman ko na agad ang lihim niya. Ba, ang gaan mo naman. Sandali! Saan kayo pupunta? Ayaw kasing magsalita ng isang ito. Kaya papahirapan ko siya. O sige, basta kakain lang ako dito ha. Hoy! Iligtas mo ako! Elf na elf! Huwag kang matakot, hindi kita tatapusin. Basta sabihin mo sa akin yung inililihim mo. Ayoko. Lihim ko yun. Ang lakas naman ang loob mo. Gusto mong ipahiram ko ang lakas ko nang hindi mo sinasabi ang lihim mo? Pag sinabi ko, siguradong iiwan mo rin ako dahil sa lihim ko. Ano bang akala mo? Tingin mo maaawa sa'yo ang Demon Lord sa ganyan lang? Sa tingin ko, kailangan nga kitang pahirapan. Anong gagawin mo? Plano mo bang gumawa ng kahihiyan? Huh? Ah! Hindi ko naman naisip yun ah. Sa sobrang focused ko sa pag-clear ng story, napasok ako sa mismong loob ng game. Nadala ko kaya naitulak ko siya ng malakas. Pero paano ko siya ito-torture? Parang mali tuloy kahit saan ko siya hawakan. Dito kaya, okay lang. Kumana! Sa game, mas mababang hurdle ito kaysa sa mismong balat niya. Tama na. Itigil mo na yan. Sabihin mo yung lihim mo. Hindi pwede. Kung ganon, pasensya na lang. Ang lambot naman ng mga to. Wag! Tigil! Sige, kung dito kaya.
Ano yung sikreto mo? Ayokong sabihin! Ang tigas ng ulo mo. Kung ganon. Parang yung pusang ligaw na dating kalaro ko. Ang bait at ang lambot. Nadala tuloy ako sa... Lagot na! Masyado ako nadala sa ginawa ko. Lagot na. Bakit ganun yung tingin niya? Anong susunod na gagawin ko ngayon? Ibig bang sabihin? Sinasabi mo bang tinatanggap mo na ako? Tama ba ako? Kahit anong mangyari, hindi ka tatakbo palayo sa akin. Rem. Makakaasa ka sa akin. Kahit ano pang sitwasyong kinakaharap mo. Ako, ang Demon Lord na si Diablo, tatanggapin yon ng kasama ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kaya! Anong tunog yun? Parang sigaw yung narinig ko Binibini, hindi ka ba pupunta sa taas? Yung kasama mo yung sumigaw, di ba? Tama, siya nga yung sumigaw. Oh, sige. Pero pwede bang isa pang order para sa akin? Seryoso? May sumasakit ba sa'yo? Wala. Masaya ako. Sabi mo kasi tatanggapin mo ako kahit ano pang sitwasyon ko. Ganun na nga. Wala pang nagsabi sa akin noon. Wala pa kahit isa. Sasabihin ko na yung lihim ko. Nakasil sa katawan ko yung kaluluwa ng Demon Lord na si Krebskulm. Ano? Si Krebskulm? Siya ang pinakamakapangyarihang boss sa Cross Reverie. Hindi ko to inaasahan. Kung ganun, talagang nasa loob ako ng larong Cross Reverie ngayon? Ang pinakamalaking misyon ko, talunin ang Demon This video Lord na is si fun Krebskulm dubbed na nasa katawan ko. by T-Dub. Hindi ko lang siya tatalunin, wawasakin ko rin ang kaluluwa niya. Naiintindihan ko. Base sa usapan natin ni Naseles, mukhang hindi mali ang iniisip ko na makakawala lang mula sa katawan mong Demon Lord na si Krebskulm kung mamamatay ka. Bukod doon, walang ibang paraan para ilabas siya kundi kamatayan mo lang. Kapag ginawa nila yon, papalibutan ka nila gamit ang buong hukbong militar para tanggalin siya at para talunin siya. At base sa kilos ng mga nakapaligid sa'yo, walang ibang nakakaalam ng tungkol kay Krebskulm kung hindi si Celes. Tama ba? Tama ka. Makakalabas yung kaluluwa niya kapag namatay ako. Tama rin yung sinabi mo na alam ni Celes ang lahat. Yun nga palang nanay mo. Nakulong din ba sa loob ng tawan niya noon si Krebskulm? Namamana pala. Napakalupit na kapalaran para sa isang dalaga. Kung parte ito ng kwento sa game, magrereklamo ako sa mga developer. Dudurugin ko ang kaluluwa ni Krebskulm at gagawin ko yon para sa'yo. Siyempre, para magtagumpay tayo sa paggawa nun, kailangan nating mag-research kung paano siya ilalabas. May sinabi ba akong mali? Yan ang unang beses na may nagsabing hindi niyo ako iiwan. Masyado mo naman yata akong minamali. Diba ako? Hindi ako ganun kahina para basta ka nalang iwan dahil sa ganun kaliit na bagay. Sanay akong nag-iisa. Sa game man, o sa totoong buhay, nasanay na akong maging solo player. Kung may magsasabi sa akin ngayon na kailangan kong baguhin yon, hindi ibig sabihin magkakaroon na ng silbi sa iba yung tulad kong kulang sa social skills. Kung ganun, bakit? Ikaw na, Demon! Huh? Ikaw yung lalaki kanina, tama? Ikaw yung kasama ni Celes. Hindi namin kayang panoorin ka lang na magliwaliw ng ganitong oras. Mababangis na nila lang ang mga demi-human. O bakit? Tatakbuhan mo kami? Hindi ba't sabi ko matuto kayong gumalang sa akin? Wala akong oras para sa mga hampas lupa. Sandali! Hindi ako ang paslupa, ako si Galo. Hindi ko palalampasin ang kalapastanganan mo! May lakas ng loob ka para sabihin yan sa akin matapos mo akong batuin ng bote? Hindi nalalayo ang katayuan ko sa pinuno ng Mages Association. Hindi ako tulad nyo na mga walang silbing nila lang dahil mga basura kayo! Sa totoo lang, nakakainis ka na mula nung unang palang kitang makita.
kabastanganan mo! Pagkatapos ng gagawin ko, magmamakaawa kang huwag kong tapusin ang buhay mo! Ito ang pinakamakapangyarihang summon na kayang sunugin ng kahit ano! Sugod! Salamander! Galuk! Gumamit ka ng summon dito sa syudad! Tumahimik ka! Level 30 na Salamander ang summon na to. Kung hihingi ka na ng tawad, makakaligtas ka ng may iilang lapnos lang. Pero masyado pa rin tong malakas at baka tapusin ka pa rin ito! Hindi nga. Seryoso ba siya? Isang summon na level 30? Teka, mahina lang to ah. Ginawa nga niya! Tumahimik ka! Kaparusahan niya to! Ito na ba yon? Ito lang ba magagawa ng summon na level 30? Tapusin mo siya! Salamander! Sige, tapusin mo na siya! Tapusin mo nang walang silbing lapastangan na yan! Pasensya na sa sasabihin ko. Dahil ang level ko, level 150 na. Level 150! Imposible! Walang ganun kalakas! Walang nilalang na ganun kataas ang level ang nabubuhay! Tapusin siya! Explosion! Huwag kang umasa. Magkakaroon ako ng This awa audio sa'yo. by Silvestre Hans05 of gmail.com. Ano yung ginawa niya? Imposible! Imposible itong nakikita ko! Akala ko pa naman nagpigil na akong wag lakasan. Sa palagay ko, magkasinlakas kami ni Diablo. Yung power na naipon ko sa pagbababad dun sa game, yun na yung kapangyarihan na hawak ko ngayon. Demi-human ka lang naman. Basura na walang kwenta. Paano nangyari to? Anong klaseng nilalang ka ba talaga? Diablo ang pangalan ko. Demon Lord ako na nagmula sa ibang mundo. Hindi ito panaginip. Totoo ngang, nasa ibang mundo ako ngayon. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung mundo ba to ng laro o isa lang itong mundo na katulad ng sa Cross Reverie. Mukhang kinakailangan ko pang mag-imbestiga. Kailangan ko ng bumangon para magawa ko na yan. Ano to? Ano tong nahawakan ko? Oops! Kumalma ka lang! Huwag ka magpapanik! Dahan-dahan kang bumitaw. Gumagalaw ang kamay ko! Tigil na! Tumigil ka! Ang isang Demon Lord, hindi nawawala sa sarili! Hindi ko talaga mapigilan tong kamay ko! Pati itong kanang kamay ko! Maliit na umbok! Kakaiba This mo. video is fun dubbed Parehong malambot at matigas by sa T-Dub. pakiramdam. Habang lumulubog naman ang malalim ang kamay ko sa kabila, na bigla na lang tumatalbog pabalik. Ibang klase talaga ang boobs! Pero hindi pwedeng ipagpatuloy ko to. Mamamatay ako nito. Diablo? Ah! Itigil mo yan! Hindi mo pwedeng hawakan to! Hindi mo pwedeng gawin ng bagay na yan dahil hindi naman ako ang pinili mo para maging master mo, okay? Papayag siyang gawin ko yun kung siyang pinili kong maging master. Ano bang nangyayari? Bakit ang ingay? Lagot na. Ako ang Demon Lord. Kailangan ko ipakita ulit na Demon Lord ako. Rem, hindi mo kailangan mahiya. Walang problema sa akin kung maliit lang yan. Rem, galit ka pa ba dahil sa nangyari kanina? Wala akong dapat ikagalit. Kaya naman wag na lang natin yung pag-usapan. Halata namang galit ka pa rin. Dwarf, Grasswalker, Pantherian, Elf. At Demon. Sa pagkakaalam ko, mas marami ang mga human sa larong to. Bakit wala akong makitang mga human sa banda rito? Hindi kasi naglalagi rito ang mga human. May diskriminasyon sa mga tao at demi-humans dito. Yung lalaki kahapon, mukhang mainit din ang dugo niya sa mga demi-human. Nagulat ako sa ginawa niya.
Nagpakawala pa siya ng level 30 na summon. Sa level ba ng isang nilalang nakabatay ang lakas ng bawat individual dito? Level. Wala pa kasi akong ganun ngayon eh. Ako naman, level 40 na summoner na ako ngayon. Yung Adventurers Guild na pupuntahan natin, may kakayahan silang malaman ng level ng bawat individual. Oo. Naalala ko na! Wala pa akong level kasi hindi pa ako nakapagpalista bilang adventurer. Sigurado ko nasa level 40 o 50 na ako ngayon. Sa palagay ko, nasa bandang level 10 ka pa lang. Mas mababa pa sa normal na human. Hindi totoo yan, no? Totoo yun. Hindi nga! Totoo nga! Hindi nga sa Ang alam ko, nasa level 60 ang kadalasang average level. Ibig sabihin, mas mababa ang average level sa mundong to. Pwede na tayong tumanggap ng misyon kapag nagpalista na tayo bilang adventurer. Pagkatapos nito, kailangan nyo nang kumita ng sarili nyong pera. Sinong niloloko mo dyan, ha? Nagbibiro ka ba? Kalokohan yun, hangal ka! Nakakatakot! Bakit ganito kagulo sa lugar na to? Ganyan talaga palagi rito, kaya masanay na kayo. Nasa ikalawang palapag ang palistahan ng mga adventurer. O sige. Ako si Shera L. Greenwood. Lugar ng kapanganakan? Hindi ko mabasa. Ayoko kasi ng mga ganitong gawain. Ikaw ang gumawa nito para sa akin. Talaga? Oo. Ayos yun! Pakiramdam ko tuloy ako ng master mo. Ngayon naman po, kailangan pirmahan niyo to gamit ang dugo niyo. Dugo ko? Konti lang naman ang kailangan dyan. Ayokong masugatan. Paano ka magiging adventurer niyan? Kung susuko ka na sa ganyang This bagay audio pa by lang. SylvestreHan05@gmail.com. Wala to. Parang kagat ng langgam lang. Lalag ng hiwa! Ito naman. Ano naman yan? Salamin na magsasabi ng lakas ng mahika mo. Wala naman akong kahit anong makita. Ilagay mo ang kamay mo sa salamin at magpasa ka ng enerhiya mo. Ganito ba? Wow, ang galing! Ganyan nga! Tingnan natin. Nakikita ko ng malinaw mula sa pilik mata mo hanggang sa dibdib mo, kaya naman, ang level mo... Ano? Level 30? 30 lang? Mas mataas sa akin si Rem. Napakawalang muwang mo talaga. Paano mo naisip na mas mataas ka sa akin? Maghintay ka lang! Malalampasan ko rin yung level mo! Tinadhana Masyadong mataas ang tingin nila sa level 30. Sa mundong to na sobrang baba ng average. Okay, yung susunod naman po dito na. Sige. Kaya ko rin gawin nga yun eh. Paano ko ipapasa yung kapangyarihan ko sa salamin na to? Nakakatakot! Teka, masama to. Kaninong enerhiya yung naramdaman ko? Guildmaster! Guildmaster? Guildmaster siya? Ako nga pala ang Guildmaster ng Adventurers Guild ng Faltra. Ako si Sylvie. Kayo ng grupo mo. Sumama kayo sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nangyari yun sa salamin namin. Ang totoo, hindi ko kayo pwedeng tanggapin dito sa guild namin. Huh? Ba't hindi nyo kami matatanggap? Hindi ako maaaring magkamali dito. Masyadong mataas ang level mo. Di namin alam kung gaano to kataas sa totoo lang. At hindi na rin yan sakop ng kaalaman namin. Kaya naman kahit tatanggapin namin kayo rito, hindi rin namin alam kung anong mission ba ang pwedeng ibigay sa inyo. Ibig sabihin, bawal ako magpalista bilang adventurer. Wala namang problema kung mas malakas ang sasali sa amin. Pero mas mahina ako kumpara sa'yo. Papayag ka bang utusan kita kahit mas mahina ako sa'yo? Wala akong pakialam sa ganung bagay. Ang mahalaga, makakuha ako ng reward. Sobrang nakakatuwa ka naman. Naiintindihan ko. Masaya ako makilala ka. Diablo. Ay, sandali lang ah. Wala kasi ako masyadong mga misyon ngayon na talagang babagay sa lakas mo. Teka lang, bago pa tong misyon na to? May problema ba? Itong isang to. Masama ang kutob ko dito. Pero baka gusto nyo? Misyon ito para hanapin ng Madara Snake sa Man-Eating Forest. Kinokolekta ang luha ng Madara Snake para pag-eksperimentohan. Quest ito na galing sa Mages Association. Di ba sabi nila maraming mababagsik na halimaw dun sa Man-Eating Forest? Oo. Ang totoo, kadalasan hindi naman ganito kapanganib ang mga misyon. Pero ipinaskill pa rin nila ito. Importante siguro to. Yung Mages Association.
Konektado rin yung babae kahapon, di ba? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala ron. Umasa ka sa akin. Huh? Oo nga pala. Malamang malayo pang lugar na yon. Mas mapapabilis kung magte-teleport tayo. May alam ba kayong portal sa kung saan sa gubat? Anong portal? Tsaka ano naman yung teleport na yun? Magic yon na makakapagdala sa'yo sa huling lugar mong pinuntahan. Sa bawat simula ng laro, palaging may nakukuhang tinatawag na returning item. Kung meron talaga noon, gagamitin na ng lahat yun. Ikaw lang yata ang elf na may malaking dibdib na walang kwentang mag-isip. Ang sama mo! May utak naman ako! Yun din ang pinagkaiba nito sa nilalaro kong game. Ibali na nga. Kailangan ko pa bang maglakad? 5 oras kaming naglakad. Hindi ko na nagugustuhan to. Nasaan na kaya yung mga mother snake na yun? 20 metro ang haba nila. At kadalasan sa tubig sila nakatira. Umaatake na lang sila kapag malapit na ang pagkain nila. Bakit hindi mo sinabi agad? Gubat to na mas nakakatakot pa sa in-game graphics. Kung wala kang mapa, delikado kung magpapagala-gala ka. Visit page on Lilinawin Facebook ko official lang, tab page. Mission to na tayong tatlong kukumpleto, di ba? Hindi ba halata? Kung ganon, maraming tao kaya ang palaging pumupunta dito sa Man-Eating Forest? Hindi pupunta dito yung mga taong gusto pang mabuhay. Bakit mo natanong? May nararamdaman kasi akong ibang tao dito eh. Ano? Meron ba talaga? May 10 taong nakatago sa mga puno. Nagbabalak ba silang ambushin tayo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung tanga ka nga ba talaga o nagtatanga-tangahan lang. Bakit? Ito ba ang ibig sabihin ni Sylvie nung sinabi niyang masama ang kutob niya? Kung ganon, naloko nila tayo. Plano na nilang atakihin tayo dito. Sabihin mo kung nasan sila. Sa likod nun, tsaka... Ghost Rain! Nakita niyo na? Posible ba talagang gamitin ang elemental magic sa ganitong paraan? Napakalakas pala talaga ng kapangyarihan niya. Mga elf? Anong nangyayari dito? Ibang klaseng mahika to ha. Celsior! Bakit ka nandito? Princess Shara, nandito kami para iligtas ka. Kaya huwag kang mag-alala. Slave Trader, ibalik mo sa amin ang prinsesa ng kaharian ng Greenwood. Ibalik mo si Princess Shara ngayon din. Bago pa magkagulo! Prinsesa? Si Shera? Kaya pala, Greenwood siya. Mula siya sa pamilya ng mga elf. Naaalala ko na may ganitong ang kwento sa settings ng laro. Ba't kayo magpapaskil ng misyon sa pangalan ng Mages Association? Hindi ko alam kung sinong pinuno nyo, pero hindi ako slave trader. Manahimik ka! Yung enslavement collar niya na yan ang patunay. Tanggalin mo yan sa leeg ni Princess Shara. Mukhang alam ko na sa ngayon kung sinong totoong may galit sa akin. Nakasabi ng Mages Association. Wala akong pakialam sa pamilya ko! Prinsesa, nag-aalala na kaming lahat sa kaharian dahil sa'yo. Hindi naman akong inaalala nila. Kundi ang lahi lang natin, di ba? Alam kong gusto lang nilang magsilang ako ng sanggol. Importante itong misyon na to. Hindi ko magawa ang gusto ko. Pilit akong pinapakasal sa hindi ko gusto. Hindi yun makatarungan. Hindi na ako babalik pa sa kaharian ng Greenwood. Gusto ko matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Pero alipin ka niya ngayon, di ba, Prinsesa? Hindi totoo yan. Hindi ako alipin ng kahit na sino. Ako si Shara at malaya ako. Mukhang may nangyaring komplikado sa'yo. Pero alam kong hindi mo pa rin kakayaning mabuhay ng mag-isa. Wala kaming magagawa kundi gumamit ng dahas kung kinakailangan. Tama ang ginawa mo. Hindi ko akalaing maririnig ko yun mula sa'yo. May lakas ka ng loob na iwan ang kaharian niyo at mamuhay na mag-isa. Kaya naman hanga ako sa'yo sa bagay na yon. Rem, Wala na tayong magagawa. Kayong lahat. Mga hunghang kayo! Ano? Alam nyo, 3 pagkakamali ang nagawa nyo. Una, mali ang sinasabi niyong slave trader ako, sorcerer ako. Pangalawa, kayang buhayin ni Shera ang sarili niya. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo ng bagay na yon. Diablo! At ang pangatlong pagkakamali ninyo, hindi nyo na dapat ako sinusubukang kalabanin! Atake na! Ah, Mas malakas na pag-atake ang inaasahan ko sa inyo. Pero mukha namang mga normal na palasutong nabibili sa equipment shops. Kaya naman, walang kakwenta-kwenta